Nasa lahi ba ang third eye? Pwede kayong ipamana yon kasi in my case, yung pamilya ko, hindi lahat may third eye. Pero karamihan sa amin ay sensitive sa mga paranormal entities. Imagine kahit isang magaling na aktor, walang ligtas sa pagkakaroon ng third eye at walang ligtas na makakita ng multo. Kakayanin mo ba na magmana ng third eye or sixth sense na tinatawag mula sa pamilya, magulang o nanay mo na may kakayanan ding makipag-usap sa multo? Yung story natin today ay tungkol sa isa sa mga hottest and talaga napapanood ko rin sa TV. It's the one and only David Chua, and this encounter happened year 2008 with Gerald Anderson. Noong taong yun, meron silang ginagawang pelikula and yung taping nila was sa Baguio City. And yung roommate niya that time is si Gerald Anderson. Isang gabi, the night was okay, everything was normal, tapos natulog sila. Then, madaling araw, nagising si David. Pagdilat niya ng mata, ang unang nakita niya ay isang babae na nakatayo sa gilid ng kama. And kahit naman sino siguro magugulat, so what he did is nagtalokbong siya ng kumot. Kinaumagahan, bahala na kung ano isipin ni Gerald. He bravely asked, "Pinuksan mo ba yung TV kaninang madaling araw?" Kasi kaya pala niya nakita yung babae is dahil sa liwanag na nanggagaling sa bukas na TV sa kwarto nila. Gerald Anderson was really shocked and sinabi niya kay David na nagising din pala siya ng madaling araw kasi bumukas yung TV and nakakita din si Gerald ng babae na nakatayo sa loob ng kwarto nila. Pinatunayan ni Gerald na totoo nga yung encounter ni David nung madaling araw na yon. Akala ni David yun yung last time na ma-encounter niya yung babae, but no. Kasi year 2012, isang madaling araw, parehong oras, nakita niya yung babae nagparamdam sa kanya 4 years ago. At this point, iniisip niya na baka gusto siyang sakto ng babae. Kasi he was somewhere in his house, tapos what he did is natatakbo siya papunta sa kwarto, feeling niya hinahabol siya ng babae. And sa takot niya, napadasal talaga siya na, "Lord, ano ba to? Mamamatay na ba ako? Kunin niyo na ako," kasi parang hindi na rin siya makahinga ng mga oras na yun. Parang ang pinakatanong niya is, anong kailangan sa kanya ng babae? Bakit ayaw siyang tigilan? After those incidents, narealize ni David na growing up, meron nga pala siyang close encounter or close contact sa mundo ng paranormal kasi habang lumalaki siya, yung mama niya ay meron din palang kakayanan katulad ng kay David, and in fact, yung mama niya pala ay kayang kumausap ng mga namatay na. Isa sa kwento ni David is one time yung mama niya may pinuntahang lugar. Tinulungan niya, kinausap niya yung elemento. Kumbaga, nagkaroon ng parang paranormal ritual. Tapos ang ibinayad sa mama niya is pera. Tinanggap yun ng mami niya. Pagka-uwi, nagkasakit yung nanay ni David for 2 days. What he did is, kinuha niya yung 5,000 pesos, ibinalik niya dun sa nagbigay. Kasi they found out na hindi pala pwedeng tumanggap ng mga ganong klaseng regalo. Umukay din naman yung sitwasyon, pero years after, bago mamatay yung mama ni David, ang sabi niya sa anak niya is, ayaw niya talaga na magmana si David sa kung ano man yung gift na meron yung nanay niya. Kasi I have to say, hindi talaga lahat ng tao alam kung paano i-handle yung sixth sense or yung tinatawag nating gift. But anyway, this story is not sent to me. Here it is for your reference. And disclaimer, this video is solely for entertainment purposes only. How about you guys? May namana din ba kayong third eye or gift wala sa pamilya ninyo? But anyway, kung marinig yung mga paranormal encounters na katulad na kay David, you can follow and message me on Instagram. Share ang horror stories with me there. Also join my Facebook group. Post your own paranormal encounters. Or the easiest, just message me whether you're here in TikTok. We're reading all your messages. Bakit ko na next nating i-feature. That's the first story. Thank you so much for watching. And for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!